Naghain ang kanyang counter-affidavit si Cassandra Lee Ong para sa reklamong qualified human trafficking kaugnay sa sinalakay na Lucky South 99 Pogo sa Porac sa Pampanga. Inaalam naman ng pulisya kung nakalabas ng bansa si Attorney Harry Roque. Nasa susunod na linggo naman daw maghahain ng kanyang kontra sa Laysay. Nakatutok si Salima Refran. Bantay sarado ng mga taga-Bureau of Correction si Cassandra Lee Ong sa pagpunta sa Department of Justice para sa paghahain ng counter-affidavit sa reklamong qualified human trafficking laban sa kanya. Kaugnay yan sa sinalakay na Lucky South 99 Pogo sa Porac, Pampanga. May dumating na abogado para kay dating presidential spokesman Attorney Harry Roque, pero hiniling ng kanilang kampo na i-extend ang deadline para sa pagsusumite ng kontra sa Laysay. Maghahain raw ng kanyang counter-affidavit sa susunod na linggo si Roque na hindi malinaw ang kinaroroonan sa ngayon at inaalam na ng pulisya kung nakalabas ng bansa. Siguro enough warning na po yung nangyari po kay Alice Guo na nag-subscribe po siya sa kanyang counter-affidavit kahit wala po siya dito sa Pilipinas. Naging malaking issue ho yun. So I think yun po in itself ay isang warning na rin po sa ating mga respondents dito sa kaso na ito. Samantala, 2 life imprisonment naman without eligibility for parole ang sentensya sa lalaking Chinese na kinilalang si Boss Ayang para sa paglalako ng mga Pinay sa mga banyagang pogo worker para sa prostitusyon. Hinatulang guilty beyond reasonable doubt ng Pasay RTC Branch 113 ang Chinese para sa mga kasong qualified human trafficking at sex trafficking at pinagbabayad ng multang aabot sa 4 na milyong piso. 14 na Pinay ang na-rescue kabilang ng isang menor de edad sa operasyon ng mga otoridad sa Pasay noong 1 taon. Yung isang nag-testify doon, actually 1 month pa lang siya nagtatrabaho. And doon sa 1 month na yon, umabot sa, sabi niya, is 30 to 50 ang naging customer niya sa isang buwan. So kung susumahin mo yon, that's 6 sex clients a day. So walang pahinga, halos hindi na siya makakain dahil nga sa trauma na inaabot niya. So ganun yung naging experience niya dito sa sex slave organized crime group na ito. Sabi ng korte, malinaw na pinagsamantalahan ng Chinese ang kahirapan ng mga biktima at inalagaan sila para sa prostitusyon at sexual exploitation kapalit ng pera. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras.